Pag-usapan pa natin ang Trash to Gas initiative na ito sa bayan ng Del Carmen kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, gaano na ba katagal ito ginagawa sa Del Carmen? Actually, Pops, medyo bago-bago pa lang. No? So, 2023 unang nag-buksan itong MRCF facility na ito. No? And yung talagang kanilang plano is gawing makabuluhan yung mga pagkolekta ng mga basura na, no? Or yung mga patapon na, actually, Pops, yung mga basura, no? So this time nagawa nila ng paraan, nakagawa sila ng device, ng machine na kaya i-convert itong mga plastic bottles, yung mga cups into diesel. Alam mo naman, Pops, no? This past few weeks talagang nagmahal yung mga presyo ng produktong petrolyo, kaya naman itong Pops, itong mga itong facility na to, parang ginawa nila ng paraan to make it mas accessible para sa kanila, Pops. Ayun, sino nakaisip ng ganitong innovation, Ivan, at sino ang gumagastos? Actually, Pops, it's a public-private partnership, no, ng local government at nung JCA, yung itong organization ni Attorney Asis, no. So, eto, Pops, no, collaborative sila dito, and yung kanilang target talaga is mabawasan yung waste na napupunta lang sa wala, no. Imbes daw kasi na mapunta sa landfills, ma-recycle at mapagbigyan pa ng other na buhay or purpose ito mga basurang to, kasi in Siargao, Pops, no? Yeah. Napakaliit kasi nga island at talagang protected island din. So talagang gusto talaga nilang mapanatiling maayos at malinis itong islang to, Pops. Okay, Ivan, saan naman nakukuha ng JCA ang mga basurang plastic? Saan nakakalap yan? Actually, Pops, no, sa lahat, everywhere from the island nakukuha nila itong mga plastics na ito, no, sa kanilang pag-iikot. May mga truck sila na nag-iikot, kumukuha. Itong ganito karaming basura sa Siargao lamang ito? Tama ka sa Pops, no. So most of this ito nakuha nila sa kanilang facility sa Siargao, Pops. So karamihan nito, no, talagang kanilang nakukuha doon sa isla. At yun nga, no, Pops, around 250 kilos kasi yun yung talagang nakakapag-convert ng 100 liters na gasolina or diesel. So, malaki-laki din talaga yung kanila. Itong video na to, Pops, ito yung tinetesting nila. Itong pure na recycled gas, diesel, doon sa kanilang shredder. No? So, makikita natin pag pinlay, talagang gumagana yung shredder na yan. Okay, bakit daw hindi nila ibinebenta ang fuel na nagagawa nila? Dahil ba nag-undergo pa ng maraming test? Tama ka dyan, Pops. No? Kasi pagbibenta ng gasoline, diesel dito sa Pilipinas, medyo mahigpit. Okay. No? So hindi basta-basta. Lalo na yung may mga... Dadaan pa sa Department of Energy at kung ano. Tama ka dyan, Pops. Plus, syempre, may mga standards. No? Emission standards, Euro 4 standards, and yun na sinusunod ngayon. No? So ito, medyo mahaba-haba pa raw. Nakikita ko, Ivan, dito sa video mo, farming equipment, no? Yung pinagtetestingan itong fuel. Tama wala ka dito sa mga discarded plastic, ano? Tama ka. Malaking tulong ito sa mga magsasaka rin kung sakali. Kung sakali, Pops, no? Ang kanilang dinedevelop nga ngayon is matesting nila doon sa mga bangka ng mga fishermen, no? Yun, sa bangka, pwede rin. Tama ka na, Pops. Isa yun doon sa yun yung isa sa kanilang tinetesting ngayon, kung malinis ba or kayang patakbuhin ng maayos yung kanilang napoproduce na fuel doon nga sa mga bangka na to, para kahit paano makatipid naman yung mga mangingisda natin, Pops. Yun, Ivan, meron bang ahensya ng gobyerno na nakikipag-ugnayan na sa kanila? Lalo't magandang alternatibo ito kumpara sa landfill. Actually, Pops, yun nga yung gusto nilang mangyari, no? Magkaroon ng collaboration with the Philippine government, no, na makatulong nga kahit paano na hindi lang masolusyonan yung mga problema sa basura, makakuha pa ng other source ng gasolina, ng diesel. So yun yung gusto nila mangyari, pero in Del Carmen, Pops, ito yung parang isa dun sa nagiging proyekto nila na makakatulong din dun sa mga residente ng kanilang isla, Pops. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.